Ito ang balita. Dating PNP Chief General Oscar Albayalde at 13 tinaguriang media cops inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ng graft and corruption dahil sa pagkasangkot sa Agaw Batoy Scheme. UNTV exclusive, testigo sa Patokhabe Slay case, nabigyan lamang ng 300,000 mula sa 2 milyong pisong reward money na bigay ng Albay Provincial Government. Magsaysay Davao del Sur isinailalim na sa state of calamity matapos ang nangyaring lindol noong Miyerkules. Seguridad sa maximum compound ng New Bilibid Prisons, pinaigting sa gitna ng nagpapatuloy na clearing operation. Una sa ating mga balita, inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee ang report nito ukol sa isinagawang investigasyon sa Agaw Bato Scheme ng mga umano'y ninja cops. Isa sa kanilang rekomendasyon, kasuhan sina dating PNP Chief Police General Oscar Albayalde at 13 tinaguriang ninja cops. Mula sa Senado, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Yes, Nel, go ahead. Magandang hapon, Angela. Sa draft panel report ng Senate Blue Ribbon Committee, unang bahagi pa lamang dito ang report na inilabas ngayong araw ni Senator Gordon kaugnay sa kanilang ginawang investigasyon dito sa Agaw Bato Scheme ng mga umano'y ninja cops. Sa 39 pages report ng komite, nakitaan na may pagkakamali o irregularidad sa nangyaring buy-bust operation ng 13 Pampanga Police noong November 2013. Bigo umano ang buy-bust team na pinangunahan ni Major Rodney Baloyo na mai-account ang mga nakumpiskang droga. Kinuha rin umano ng mga pulis ang nakumpiska nila sa umano'y buy-bust. Ang lahat ng ito ay nauhulog sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may parusang hanggang habang buhay na pagkakakulong bukod pa sa multa at pagkakatanggal sa serbisyo. Nakitaan rin ng komite ang posibilidad na nakinabang si dating PNP Chief Oscar Albayalde sa pag-recycle na droga. Ang pagtawag sa telepono ni Albayalde kina dating CIDG Region 3 Deputy Director Retired General Rudy Lacadin at dating PIDEA Chief Aaron Aquino na pigilan ang pagpapatupad ng dismissal order ay malinaw na may nilalabag sa batas. Nakita nyo talagang ito sa comedy of lies and errors. Hindi errors yan, sinasadya . Dahil dito inirekomenda sa draft report na masampahan ng graft and corruption charges si Albayalde. Lahat sila, Albayalde, Baloyo, the other people in the group na nag-raid yan are guilty, I'm not saying guilty, of malfeasance. Mali ang ginawa nila. Ipapaubayan ng komite sa Department of Justice ang pagtingin sa maaaring paglabag ng mga pulis sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ilan pa sa mga inirekomenda ng Blue Ribbon Committee ay ang pag-amyenda dito sa Comprehensive Dangerous Act of 2002 bukod pa sa pagpapalakas ng Internal Affairs Service ng PNP kung saan inirekomenda na ito ay ihiwalay na sa PNP bukod pa dito sa dapat ay i-dismiss ang mga pasaway na pulis at hindi lamang i-reassignment o reassignment ang kanilang mga trabaho kapag sila ay na-involved dito sa mga katiwalian at mga illegal na gawain. Yan yung mga part ng recommendation ng komite matapos itong investigasyon dito sa Ninja Cops. At itong draft committee report, kung sakaling ito ay makukumpleto na, ay ito ay ipipresenta pa sa Senate plenary upang ito ay talakayin ng mga senador at pagbotohan. Ang kailangan lamang ay mayoryang boto ng mga senador upang ito ay maging official committee report sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa susunod na buwan. Yan muna ang ating update. Angela. Nel, meron akong dalawang katanungan sa iyo. No? Una, tatanungin ko lang kung si Major Baloyo ay nakadetain pa rin ba? At ang aking pangalawang tanong, kung kasama ba sa o meron bang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa kanilang suhestyon sa pagbabago ng proseso ng mga pulis patungkol naman sa kanilang operasyon sa mga buy-bust na ginagawa nila. Nel.
Yes, kasalukuyan pa rin nakadetain yan si Baloyo according to Senator Gordon kanina at sinasabi nga niya na may darating pang mga pagdinig na may mga haharapan testigo laban dito sa mga ninja cops na ito na naharap ngayon dito sa investigasyon ng Senado. Yung ibang mga issue, yung ibang mga reklamo laban sa kanila, halimbawa sa paglabag dito sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, lahat ng yan ay ipapaubayan na lamang ng Senado sa Department of Justice and dun sa Office of the Ombudsman, Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok. Gagamitin at mapapakinabangan ang committee report ng Senado sa ginagawang reinvestigation ng Department of Justice sa kaso ng 13 ninja cops o ang mga pulis na sangkot sa recycling ng illegal na droga na nakumpiska sa drug raid sa Mexico, Pampanga noong 2013. Ayon kay Justice Secretary Guevarra, babasahin muna nila ang nilalaman ng report. Sakali anyang may basehan upang isama si resigned PNP Chief Oscar Albayalde sa mga respondent ay maaaring amyendahan na ng PNP-CIDG ang nakasampang reklamo. Bibigyan din anya ng pagkakataon ng mga respondent na sagutin ang reklamo at makapagsumite rin ng kanilang mga ebidensya bilang bahagi ng proseso. Muling binuksan ang kaso laban sa mga tinuguriang ninja cops dahil sa mga nabunyag na mga ebidensya nitong nakaraang mga pagdinig sa Senado. Muling nagbitiw ng matinding babala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga tinaguriang ninja cops. Samantala, inihayag din ng punong ehekutibo ang dahilan kung bakit niya inilipat sa Bacolod City ang kontrobersyal na si Police Lieutenant Colonel Jovy Espinido. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi pinalampas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakataong magbitiw ng matinding babala laban sa mga ninja cop o mga pulis na sangkot sa operasyon ng iligal na droga, kabilang na ang pagre-recycle ng mga nakumpiska nilang ipinagbabawal na gamot. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa gitna ng mga negosyante sa 45th Business Conference and Expo sa Maynila kagabi. Kayong mga ninja, kayong mga hold-upper, kayong mga drug pusher, akala ninyo kayo lang ang matigas because you think that you have a monopoly of evil in this country. Well, I think that's a very stupid paradigm. Because I can be evil like you and more than if I want to be. Bukod dito, inihayag din ng Pangulo kung bakit inilipat niya sa Bacolod City ang police officer na si Lieutenant Colonel Jovy Espinido. Hindi nila binilang ang Davao, Bacolod is badly hit now. And I place Espinido there. Yung tinatakutan nila na police. Sabi ko, go there and you are free to kill everybody. Oh, start killing them. Ako nang dalawa na tayong papriso. Matatandaang inalis sa pwesto ng Pangulo ang dating Bacolod City of Police Chief, Senior Superintendent Francis Ebreo at iba pang police officers noong Enero dahil umano sa pagkakasangkot sa operasyon ng iligal na droga. Samantalang kontrobersyal naman si Espinido dahil siya ang hepe ng pulisya sa Albuera, Leyte at Osame City kung saan ang mga alkalde nitong sina Rolando Espinosa Sr. at Reynaldo Parohinog ay kapwa napas lang sa mga police anti-drug operations noong 2016 at 2017. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Manila. Sa UNTV exclusive, natanggap na ni Emmanuel Judavar ang 300,000 pesos sa 2 milyong pisong reward money na ibinigay ng provincial government ng Albay. Si Judavar ang nagidaan upang malutas ang kaso ng pamamaslang kay dating ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe at sa police escort nito noong Desyembre ng nakaraang taon.
Pero ayon kay Judabvar, wala pang pakikipag-ugnayan sa kanya ang PNP Criminal Investigation and Detection Group patungkol sa natitirang 25 million pesos na reward money. Ito ang balita ni Leia Ilagan, exclusive. Matapos na lumutang sa UNTV noong October 10, ang witness sa Batucabe Slay case na si Emmanuel Judabvar at magreklamo kaugnay sa reward money na hindi na ibibigay sa kanya. Ipinatawag siya ni Albay Provincial Director, Police Colonel Wilson Asweta. Nabanggit ni Colonel Langkaw ng Rio 5 na, Jude, gusto kang makausap ni PD kasi mayroon daw siyang gustong ibigay sa iyo. Ngayon, sabi ko kay Sir Langkaw, no sige sir, pupunta ako. Nitong Miyerkules, October 16, nagtungo siya sa Albay para makipag-usap kay Colonel Asweta. Ayon kay Judabvar, pinasalamatan siya ng opisyal at sinabing dahil sa kanya ay nahuli ang mga suspect sa pagpaslang kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe at sa police escort nito. Kinumpirma din aniya ni Asweta na nasa kanya ang 2 milyong pisong reward money mula sa provincial government ng Albay. Ipinaliwanag din aniya nito kung bakit hindi niya matatanggap ang buong 2 milyong pisong pabuya. Nung nagpunta po ako doon, ang unang ibinigay sa akin ni PD, 300,000. Ngayon, kasi ang sabi niya sa akin, 600,000 ang ibibigay niya sa akin. Kasi sabi niya, mas malaki ang mapupunta sa akin kaysa doon sa ibang mga witness. Ang sabi niya, pagbalik ko na sa sunod na hearing, automatic ibibigay niya yung another 300. Sa isang text message sa UNTV News, kinumpirma naman ni Colonel Asweta na naibigay na kay Judabvar ang 300,000 piso mula sa 2 milyong pisong reward money. May pinirmahan din itong katunayan na kalahati lamang ito ng dapat niyang matanggap. Sinabi pa ni Judabvar na kontento na siya sa 600,000 piso kung kukompletohin itong ibigay sa kanya dahil malaking tulong na ito para sa kanyang pamilya. Okay na po ako doon. Kasi naintindihan ko naman yung paliwanag sa akin ni PD. Samantala hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan kay Judabvar o maging sa kanyang abogado ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG tungkol sa natitira pang 25 million pesos na reward money. Una nang naibigay sa kanya ang 6 na milyong piso na bahagi ng pabuya. Ayon kay Judabvar, nais niyang maimbestigahan sa Kongreso kung saan napunta ang mas malaking bahagi ng reward money. Handa umano siyang humarap sa anumang pagdinig upang mahubaran ng maskara ang mga pulis na sa tingin niya ay umagaw sa reward money na nakalaan para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Oo, willing naman ako dyan kasi alam ko naman sa sarili ko nasa yung totoo lang sa katotohanan lang naman. Hindi ako gumagawa ng pinto lang. Dati nang tiniyak ng CIDG na walang nawawala sa kabuuang 35 million pesos na reward money sa Batucabe Slay case. Handa umano silang ibigay ang detalye kung kani-kanino ito napunta sakaling hilingin ng Kongreso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit niya tinanggal sa pwesto ang Presidente at Chief Executive Officer ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOCEC. Ayon sa Pangulo, gumawa ito ng isang questionableng kontrata na hindi naman aprobado ng board ng ahensya. Ito ang balita ni Grace Cassie. Isang hangal na kontrata ang naging dahilan kung bakit tinanggal sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Presidente at Chief Executive Officer ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOCEC na si Attorney Pedro Aquino. Ayon sa Pangulo, gumawa ito ng kontrata sa isang Russian firm nang di aprobado ng Board of Directors. Nasabi ko, bumugad ba? Nice. Nalukuhan mo baliktad. Instead of you, given the power
to draft, to prepare, what not. And then after that, have it approved by the board of directors. Balik lahat ng gusto mo eh. So yung contract na you want, the board of directors will not require you click mo. Si Aquino ang pinakahuling opisyal na tinanggal sa pwesto ng Pangulo dahil sa irregularidad at isyu ng katiwalian. Subalit gate ng punong ehekutibo, hindi siya magtatagumpay sa laban kontra korupsyon kahit araw-araw pa siyang magtanggal ng tao sa pwesto kung hindi naman makikipagtulungan sa kanya ang taong bayan. Kaugnay nito, muling hinikayat ng Pangulo ang mga businessmen na magsumbong sa kanya hinggil sa mga tiwali at irresponsableng tauhan ng gobyerno. Aniya, handa siyang makipag-usap sa kanila ng direkta. And I need to this space. I will even cut a cabinet meeting just to hear you out. Sabihin mo lang. Tell them that this is a matter of corruption. Be it with politics, o kung dyan sa finance, o sa census, lahat. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Nababahala ang mga empleyado ng Gaisano Mall sa General Santos City na mawalan sila ng trabaho matapos na masunog ang nasabing mall. Kaya panawagan ng mga ito sa pamahalaan, tulungan silang makahanap ng bagong trabaho. Ito ang balita ni Janice Inhente. Isa si Hansel Falalimpa sa higit kumulang 2,000 empleyado ng Gaisano Mall Gensan. Nababahala si Hansel kung ano ang kanilang magiging kapalaran matapos masunog ang mall kung saan sila nagtatrabaho. Namomroblema siya ngayon kung saan kukuha ng pantustos sa gastos sa ospital ng kanyang asawa. Importante ma'am kay siyempre ako lang po ba yung nagatrabaho sa amo karon niya duha po akong anak. Maliban kay Hansel, nag-iisip na rin si Joey Dayaday kung papaano mag-uumpisang muli. 13 taon na siyang nagtatrabaho sa G-Mall. Apektuhan ko na mong trabaho kay siyempre ka damo-damo ka tao diri nga nagatrabaho, maapektuhan gyud siya. So ang makuha na mo sa government nga matabangan katong mga employee nga sila na mag-endorse dito sa mga kumpanya nga makakita og trabaho. Samantala, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng General Santos City na tutulungan nila ang mga empleyado ng mall. To do the assessment of the displaced workers of G-Mall Gensan. So, ito ngayon, nag-start kami kasi ang initially we gathered from them sa G-Mall, may almost 2,000 silang mga empleyado. At least kung ma-assess natin at merong mga ibang agencies, whether private or government, willing to employ them, mas malaki ang maitulong natin sa mga naapektuhan. 2 hektarya ang lawak ng Gaisano Mall at nasa 90% nito ang natupok ng apoy. Tinatayang aabot naman sa 2 bilyong pisong halaga ang pinsala ng sunog. For now, ma'am, we are establishing kung saan yung origin of fire. So, na-establish na natin sa ground floor. And then, the next thing is what caused the fire. So, may mga circumstances kasi na prior to the incident na isang angle natin dyan is nagkaroon ng earthquake. So, baka konektado yung lindol sa fire incident that follows. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, General Santos City. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Magsaysay sa Davao del Sur na isa sa mga lubhang apektado ng malakas na lindol noong Miyerkules. Nanawagan ng tulong sa national government ang lokal na pamahalaan ng Magsaysay para sa mga residente na apektado ng magnitude 6.3 earthquake. Mula sa Magsaysay, Davao del Sur, nagbabalik si Janice Inhente live. Janice, go ahead. Yes, Angela, magandang hapon. Isinailalim na nga sa state of calamity ang bayan ng Magsaysay dito sa Davao del Sur matapos nga itong magtamo ng malaking pinsala kasunod ng malakas na pagyanig noong Miyerkules.
Layo na nga pagdedeklara ng state of calamity na magamit ang calamity fund ng bayan para tulungan ang mga apektado ng lindol. Ayon kay Mayor Arthur David, pangunahing paggagamitan ng pondo ay ang pagkain para sa biktima ng earthquake. Makikipag-ugnayan naman ng lokal na pamahalaan sa ibang ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga residente na nasira ang kanilang mga bahay. Sa tala ng local government, 204 ang totally damaged na mga bahay habang mahigit 600 naman ang partially damaged. Nanawagan din ang lokal na pamahalaan ng tulong mula sa national government. Samantala sa tala naman ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, aabot sa mahigit 600 pamilya o higit 3,000 individual ang apektado ng lindol sa Region 11 at 12. 5 ang nasawi sa lindol habang 89 naman ang sugatan. Samantala, Angela, simula kahapon ay nakatala ang PVOX ng higit 400 aftershocks. Yang ang latest live mula dito sa Magsaysay, Davao del Sur. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Janice Inhente. Wala pa ring pasok ang mga mag-aaral sa lahat ng antas sa Region 11, Region 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM matapos tumama ang malakas na lindol ayon sa Department of Education o DepEd. Ayon sa kagawaran, sa ngayon ay hindi pa tukoy kung kailan maibabalik ang pasok sa klase ng mga estudyante. Sa tala ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, 17 school division, mahigit 3,800 paaralan at mahigit 1,900,000 mag-aaral ang apektado ng class suspension dahil sa lindol. 40 paaralan naman ang nagtamo ng pinsala dahil sa malakas na pagyanig noong Miyerkules ng gabi sa Mindanao. Samantala, nagkagulo ang mga residente sa isang barangay sa Davao City kahapon matapos kumalat ang balita na magkakaroon uli ng malakas na lindol na magdudulot ng tsunami. Naaresto naman ng mga otoridad ang babae na nagpakalat ng naturang fake news. Ito ang balita ni Marisol Montañez. Nahuli kahapon ng mga tauhan ng Davao City Police ang 17 anyos na babae nagpost ng impormasyon sa social media na magkakaroon ng tsunami sa Davao City. Mabilis na kumalat ang naturang impormasyon at nagdulot ng panik sa mga residente ng turil poblasyon. Pero giit ng Davao City Risk Reduction and Management Office, fake news ang ipinakalat ng dalagita. That is a criminal offense. Busa bitaw nga kagahapon na sad na nagpakalat og fake news nga doon day may tabo nga dakong linog pagkalastres sapol. So initabo niya na nagaratol na po ang taga-Turil area. Nangadto dito sa mulig nga gym, uban sa palyok, uban sa Katigan. Tungod lang sa gitawag nga fake news. Nahaharap ang dalagita sa kasong paglabag sa Republic Act 10639 o ang Free Mobile Disaster Alerts Act. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng CDRRMO sa publiko na iwasang mag-post ng mga maling balita na maaaring magdulot ng pagkalito o panik sa mga tao. This is very detrimental sa mga tao. Now, kung dili nato ni siya mapunggan, sundo ni sa uban nga mga labi ni mga kabatan-ulang karon or basta kinsa nga mga tao nga irresponsible maghimo og mga impormasyon nga makahatag og panik og chaos sa mga tao. Mao nga ato nang gina-counter. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Pinaigting pa ang seguridad sa maximum security compound ng New Bilibid persons dahil sa pagtutol ng ilang persons deprived of liberty o PDL sa nagpapatuloy na clearing operations doon. Ito ang balita ni Sherwin Culubong. Naka-red alert status pa rin ang mga otoridad sa maximum security compound ng New Bilibid Prison bunsod ng nagpapatuloy na clearing operation sa 4 na quadrant ng maximum security compound. Ipinasok pa sa loob ang Armored Personnel Carrier o APC ng Philippine National Police bilang bahagi ng mas pinaigting na seguridad sa National Penitentiary. Nakantabay na rin sa palibot ang mga sniper ng Special Weapons and Tactics Team. Nagdagdag na rin ang mga tauhan ng AFP sa lugar upang makontrol ang nasa 18,000 PDL sa maximum compound at maprotektahan ang mga kasama sa demolition team. Aminado ang Bucor na hindi nawawala ang banta mula sa mga PDL dahil sa paggiba ng mga kubol na matagal nang tinutuluyan ng mga ito.
Sa challenges natin dyan ay syempre pinapavacate natin yung mga PDL sa mga quadrants nila, no, bago ang gagawing demolition. So hindi naman yan agad-agad na na-execute. So isa yan sa mga challenges natin. Then yung na-experience nga natin last week na merong blasting, baka magkakaroon din ulit ng ganun. Sa ngayon ay nakabalik na sa mga selda sa Quadrant 1 ang mga bilanggong naapektuhan ng pag-iba sa mga kubol, habang patapos na ang clearing operation sa Quadrant 4 at nasa 50% naman na ang clearing operation sa Quadrant 2 at 3. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. 200 bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa Barangay North Bay Boulevard North sa Navota City kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Umabot sa 5th alarm ang sunog bago idineklarang fire out kaninang alas 6 ng umaga. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang aabot sa 700 pamilya ang apektado ng sunog. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Sa iba pang balita, gusto mo bang malaman kung anong mga panganib ang maaaring mangyari sa iyong lugar gaya ng lindol? Makikita ito sa pamamagitan ng isang application ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Papabilang na po yung seismic hazard or ang earth. Malayo o malapit man ang iyong lugar sa mga fault lines sa Pilipinas, agad itong makikita sa pamamagitan ng pag-click sa Hazard Hunter application ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Sa loob lamang ng 15 segundo ay malalaman mo na rin kung may panganib sa lugar sa baha, storm surge, lindol at tsunami. Payo ng PHIVOLCS sa publiko, huwag magtayo ng istruktura sa loob ng 5 metrong buffer zone mula sa fault line para makaiwas sa rupture o pag-angat ng lupa. Paano naman kung may nakatayo ng istruktura? Pwede naman pong gamiting parking area or low use facilities yung mga areas na natatamaan ng fault. Pwede pong gawing orchard or as long as hindi po siya critical facility. Isa ang Barangay Elementary School sa Marikina na base sa Hazard Hunter ay dinaanan ng West Valley Fault. Ang old building nito sa kanlurang bahagi ay tinamaan ng fault line. Maaaring maramdaman sa lugar ang intensity 8 na lindol. So sa ngayon po, ang gamit niya ay bodega hanggat hindi pa siya nadidemolish. Ang ibang mga building na higit sa 5 metro ang layo sa fault line ay ginagamit pa rin. Pero kapag nagkakaroon ng mga pagyanig, ay tinitiyak muna nilang ligtas bago ito muling gamitin. Mahigit sa 1,700 ang mga mag-aaral dito. So hindi siya pwedeng pasukan ng bata unless check na mayroon ng permit. Pero ang high school building sa tabi nito, pasok sa 5 metrong buffer zone. Bukod dito ay ang mga katabing bahay na nasa ibabaw din ng fault line. Ayon sa PHIVOLCS, nasa mga lokal na pamahalaan ang desisyon kung ano ang gagawin nila sa mga ganitong struktura. Mas maigaan niya na sumunod sa National Building Code para makasigurong makatatagal sa pagyanig ang isang gusali. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Marikina City. Naglabas ng bagong mobile application ng Department of Trade and Industry na makatutulong upang matukoy ng isang consumer ang kalidad ng bibilhing produkto. Samantala muli namang nag-inspeksyon ng DTI sa ilang hardware sa San Mateo Rizal kanina upang suriin kung pasado sa safety standards ang mga itinitindang construction materials. Ito ang balita ni Joanano. Sari-saring mga reklamo ang natatanggap ng Department of Trade and Industry hinggil sa mga peke at depektibong produkto na ibinibenta pa rin sa merkado. Kaya naman isang mobile application ang inilabas ng ahensya upang mas madaling matukoy ng mga consumer ang kalidad ng bibilhing produkto. Ito ang ICC Verification System. Sa pamamagitan nito, mababasa ng mobile app kung rehistrado at dumaan sa pagsusuri ng Bureau of Philippine Standards ang isang produkto. Kailangan lamang lakunan ng larawan ang nakadikit na import commodity clearance sticker sa isang produkto. Kung authentic ang sticker, babasahin ito ng system at ilalabas sa mga detalye ng isang produkto. Subalit kung peke ay hindi ito babasahin ng application. Napaka-importante nun kasi pag fake yung stickers, ibig sabihin hindi naman talaga dumaan sa certification process yung product. So, pagka hindi siya dumaan sa certification process tapos nag-present ng
fake na stickers. So may kalokohang ginawa yung importer. So ang unang risk doon, baka substandard yung produkto. Libreng madadownload ang ICC Verification System mobile app sa Google Play Store habang patuloy pang dinedevelop ang bersyon nito para sa mga iOS user. Pero sa ngayon, aplikable pa lamang ang mobile app para sa mga produktong may ICC sticker. Ito'y dahil pinag-aaralan pa ng DTI ang sistema para naman sa mga produktong gumagamit ng Product Safety o PS markings. Samantala, nag-ikot naman kanina ang Fair Trade and Enforcement Bureau ng DTI sa ilang hardware sa San Mateo, Rizal. Regular na isinasagawa ang pag-iinspeksyon upang tiyaking dumaan sa pagsusuri ng Bureau of Philippine Standards ang itinitindang mga construction materials. Sa pag-iinspeksyon ng DTI, natuklasan na karamihan sa mga hardware ay nagbebenta naman ng mga materyales na pasado sa safety standards. Para naman sa consumers, kailangan alam nilang hanapin ang manufacturing labels. At least yung minimum requirement natin for them, malaman nila na dapat nakalagay ang pangalan ng manufacturer, anong size to, anong dimension, o yung mga technical specifications ng produkto dapat nakalagay doon. Subalit isang hardware ang nahulihang nagbebenta ng mga light bulb na walang PS markings. Agad na kinumpiska ng DTI ang mga naturang produkto at inisyuhan ng notice of violation ang may-ari ng hardware. Babala ng DTI, posibleng masuspinde o makansila ang business permit ng mga hardware na nagbebenta ng mga materyales na hindi dumaan sa pagsusuri dahil malaki ang posibilidad na substandard ang mga ito at delikado para sa mga consumer. Joanano, UNTV News and Rescue, San Mateo, Rizal. Lumakas pa ang Bagyong Perla. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may epekto na ba si Perla sa bansa? Magandang hapon, Monica, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa ating bansa. Subalit ito ay lumakas nga at isa itong tropical storm category. Base dun sa location ng Pag-asa kanina alas 3, ito'y namataan sa 790 km dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. At base dun sa forecast track ng Pag-asa, hindi nito inaasahang magla-landfall o tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. Dahil tatahakin ito itong northern part o northern border ng Philippine Area of Responsibility at ang possibility ay humina ito paglabas ng Philippine Area of Responsibility sa October 22. At ayon sa Pag-asa, maka-epekto lamang ng bahagya dito sa may extreme northern Luzon itong trough o extension itong bagyo kapag ito nga ay tuloy-tuloy na pupunta dito sa may northeastern part ng northern Luzon. Base dun sa radar ng Pag-asa din ay nakasagap din tayo ng mga lugar na nakaranas ng mga pagulan at doon sa satellite ng Pag-asa makulimlim sa ilang mga lugar dito sa may Zamboanga Peninsula at ilang bahagi pa rin ng Visayas, itong eastern section din, maging itong Bicol area na nakakaranas pa rin dyan ng papulupulong mga pag-ulan. Ang Metro Manila at nalabing bahagi ng ating bansa ngayong weekend ay makakaranas tayo ng bahagyang maliwalas na panahon pero pagdating ng hapon o kaya gabi makakaranas tayo ng papulupulong mga pag-ulan. Sa mga maglalayag po mataas sa mga pag-alon sa northern seaboard ng Northern Luzon, yung Batanes at Buyan Group of Islands area, itong eastern seaboard ng Central Luzon at maging dito sa may hanggang area ng La Union at Pangasinan ay delikado po na pumalaot yung mga sakyang pangisda at maliliit na sakyang pandagat. Monica? Maraming salamat, Ray Pelayo. Mahigit 800 residente ng Ginayangan, Quezon na natulungan sa libreng serbisyo medikal ng Kamanggagawa Foundation Incorporated na Members Church of God International at UNTV. At isa sa natulungan ay ang 69 na taong gulang na deaf-mute na hindi na nakakapagpagamot dahil sa kakapusan sa pera. Ito ang balita ni Japet Cablayda. Walang pandinig at hindi nakakapagsalita ang 69 na taong gulang na si Mang Lodovico Ding Medes na residente ng Barangay Metro Poblacion sa Guinyangan, Quezon. Ang kapatid niyang may kapansanan din sa pandinig at kanyang hipag na si Evelyn ang paminsan-minsan nag-aaruga sa kanya. Kaya sa pamamagitan lang ng senyas ng kamay at pagmemestra na ipapahayag ni Mang Ding kapag nakakaramdam ng pagkahapo. Pag napapagod, ang hininga niya na parang pangabot ang hininga niya.
Parang masyadong nahahapo. Kaya naman hindi pinalampas ni Nanay Evelyn na samahang mapacheck up at mabigyan ng gamot si Mang Ding sa isinagawang libreng medical consultation ng Kamanggagawa Foundation ng Members Church of God International at UNTV sa kanilang barangay. Po talaga kami sa iba-ibang mga lugar, no? Depende kung sino po yung nagre-request ng mga barangay o kaya po mga tag dito, minsan sa mga jail, ganyan po. So nakikipagtulungan po ang UNTV sa kanila para mabigyan po ng serbisyo ang mga kababayan natin. Umabot sa mahigit 800 benepisaryo ang napagkalooban ng libreng serbisyong medikal, dental at iba pa. Hoy, napakalaking tulong po sa aming bayan. Ang ganito kalaki na kumpleto ang serbisyo. Ito po ang ikinatutuwa ko dahil andyan ang medical, dental, pati po yung ating optical at patapos kumpleto pa kayo. Meron kayong medical van na daladala yung ibang mga ECG at iba pang mga blood chem. Japet Kablayda, UNTV News and Rescue, Ginyangan, Quezon. Nasa bansa ngayon si Indian President Ramnath Kovind para sa 5 araw na state visit. Umaasa naman si Pangulong Rodrigo Duterte na sa pamamagitan nito ay mapapalawig pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, go ahead. Yes, magandang gabi, Angela. Sakto sa ika-70 taong komemorasyon ng pagkakatatag ng Philippines-India bilateral relations ang 5 araw na state visit sa bansa ni Indian President Ramnath Kovind. Sinalubong siya ni Pangulong Rodrigo Duterte mismo sa loob ng Malacanang pasado 3:30 kaninang hapon. Nagharap ang dalawang leader para sa expanded bilateral meeting at sinaksihan din ang exchange of agreements sa sektor ng turismo, siyensya at teknolohiya, maritime security at cultural exchange. Ayon kay Pangulong Duterte, ang pagkikita nilang dalawa ni President Kovind ay inaasahan niyang magpapaigting pa ng ugnayan ng Pilipinas at India. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Duterte. I am optimistic that our meeting today will point us towards the path of a more vibrant bilateral engagement in the years and decades to come. Samantala, nagpaabot din ng pakikiramay sa Pilipinas si President Kovind dahil sa nangyaring lindol sa Mindanao nitong Miyerkules. First of all, I convey my deepest condolences on the loss of life caused by the earthquake in Mindanao on Wednesday. I hope the affected people are able to begin their normal lives soon. Isang state banquet ang inihanda ng Duterte administration para sa delegasyon ng Indian President. Bukas naman araw ng Sabado, may meeting ang Indian Chief Executive sa liver transplant patients. Gayon din sa mga benepisyaryo ng Mahavir Philippines Foundation. Dadalo rin ito sa Philippine-India Business Conclave at 4th ASEAN-India Business Summit. At sa huling araw ng state visit nito sa Linggo, makikipagpulong ito sa Indian community sa Taguig City. Lunes ng umaga, nakatakdang umalis ng bansa ang Indian President para naman dumalo sa enthronement ceremony sa Tokyo, Japan. Samantala, Angela, na-curious yung mga tauhan ng media dahil kanina sa pagsalubong ni Pangulong Duterte kay Indian President Kovind, may suot-suot na rectangular device si Pangulong Duterte. Napansin natin noon pang nakalipas na Biyernes sa cabinet meeting ni Pangulong Duterte, suot-suot niya ang naturang device. At ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, isa itong air purifier para maproteksyonan ang Pangulo laban sa mga taong merong ubo at saka sipon. So magmula nang mangyari naman ang minor accident, motorcycle accident sa punong ehekutibo noong Miyerkules ng gabi, mula kahapon hanggang ngayon, walang schedule ang Pangulo na kinansela ng palasyo. Nagpapatunay lang na minor injuries ang natamo ng Pangulo sa nasabing insidente. So maya-maya, titingnan natin kung meron pa bang ibang malaking ulat na papuputukin ang Malacanang dahil marami ngayon tayong inaabangan, subalit hindi nagkaroon ang mga tauhan ng media ng pagkakataon na makapanayam ang Pangulo. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nasunog ang nasa 50 bahay sa San Pedro, Laguna kahapon.
Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, posibleng ang paglalaro ng posporo ng mga bata ang dahilan nito. Ito ang balita ni Sherwin Kulubo. Mabilis na tinupok ng apoy ang nasa 50 bahay sa isang residential area sa Sitio Lubugan, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna kahapon ng hapon. Dikit-dikit ang mga bahay na pawang gawa sa light materials kaya agad na kumalat ang apoy. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, isang bata ang nakitang naglalaro ng posporo bago nangyari ang sunog. Nakita ko po, naglalagap-lap na. Di hila-hila ko po yung host, nadala ko yung apo ko, hindi ko mahila-hila. Kaya kahit isang gamit, lahat kami wala natigtas. Nahirapan kami dahil unang-una yung daan dito ay sa makipot, tapos may katabi pang industrial na malaking building. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng 30 minuto bago idineklarang fire out ng BFP. Nagdulot din ito ng matinding traffic sa San Pedro exit ng South Luzon Expressway. Pansamantalang nasa bakanting lote sa lugar ang nasa 70 pamilyang nasunugan na karamihan ay walang naisalbang gamit kaya nananawagan ng tulong sa lokal na pamahalaan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, San Pedro, Laguna. Pinagpapaliwanag ng pamahalaang lungsod ng Zamboanga ang 2 barangay na hindi tumugon sa iniutos sa paglilinis ng mga harang sa kalsada. Ito ang balita ni Dante Amento. Ya pide eksplikasyon el gobierno local de Zamboanga con el 2 non-compliant barangays. En conexión na road clearing operations, ya manda el gobierno na encabezamiento del DILG. Ya dali ya show cause order el ciudad de barangay de Santa Catalina ibaliwasan acerca de ese. Iya pwede dali mga comply including mga memorandum, including ang mga disuyo supporting papers, documents. So si mira kita, falta lang kung nakal-validation niya lang kami. Puede enfrenta mag-sanction particularmente el mag-oficiales del barangay. El City Legal Council amutaman follow-up aquí para aclarar el asunto. Del mas reciente assessment del DILG na ciudad, ya saca este 90 puntos passing mark sobre na clearing operations. El departamento ya habla que continuando la actuación del gobierno y dali también ayuda mag-afectado del clearing operations. By institutionalizing sustainability mechanisms for the maintenance of local off-road clearing operations, as well as transition livelihood plans and programs for those affected. Dante Amento, UNTV, Noticias de Riscate, Ciudad de Zamboanga. Hindi natatapos sa pagbibigay ng tulong pinansyal ang ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Inaalalayan din ng Department of Social Welfare and Development ang mga mahihirap nating kababayan na magpatakbo ng maliit na negosyo. Ito ang balita ni Toto Fabros. Vegetable noodles nga naramid ti karabasa, bulong ti marunggay sa luyot ken bawang. Cookies nga naramid nga kamote chip. Naimas kinasamit nga patupat nga niluto tubog ti unas ken dumapay. Sumagmamanulayang daytoy kadagiti produkto nga magagatang ti Second Sustainable Livelihood Program Association Congress ti San Fernando La Union nga inorganisa ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD. Panggop daytoy nga event kay pakita ti kaduan nga kaya da nga lumungaw ti rigat dagiti umawat ti subsidiya ti gobyerno ken palagwin ti basit nga puunan tapno makatulong ti pamilyada. Ang prioridad po natin yung ating 4Ps beneficiaries. So sila ang ating prioridad para makaangat sila o makatawid doon sa kanilang estado ngayon. Nakakatulong po sa aming mga anak na nag-aaral, lalong-lalo na po ang kanilang araw-araw na baon. Saan po naubos po yung aming paninda dito sa aming programa? Opo, marami pong nabinta. Para kadagiti kayat na agabil ti Sustainable Livelihood Program ti DSWD, mapanlaan kadagiti Municipal Social Welfare ti lugaryo. Toto Pablos, UNTV News and Rescue, San Fernando, La Union. And for the news abroad, the United States reached a ceasefire agreement with Turkey to suspend its military operation in Syria to allow Kurdish forces to retreat from a designated safe zone. Leia Panganiban reports. Turkey
Turkey agreed on Thursday to pause its offensive in Syria for 5 days to let Kurdish forces withdraw from a safe zone Ankara had sought to capture. The truce was announced by U.S. Vice President Mike Pence after talks in Ankara with Turkey's President Tayyip Erdogan. The United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria. The Turkish side will pause Operation Peace Spring in order to allow for the withdrawal of YPG forces from the safe zone for 120 hours. All military operations under Operation Peace Spring will be paused, and Operation Peace Spring will be halted entirely on completion of the withdrawal. Pence said Washington had already been in contact with the Kurdish-led Syrian Democratic Forces, which had agreed to withdraw and were already pulling out. The United States will not impose any further sanctions on Turkey. And once a permanent ceasefire is in effect, the President has agreed to withdraw the economic sanctions that were imposed this last Monday. Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu described it as a pause, solely to allow the Kurdish fighters to withdraw. Kurdish fighters would be forced to give up their heavy weapons and their positions would be destroyed, Cavusoglu said. Cavusoglu declined to call the agreement a ceasefire, saying ceasefires could be agreed only by legitimate sides and not by the Kurds that Turkey considers terrorists. Meanwhile, the United States says it will not impose further sanctions on Turkey following the ceasefire agreement. Leah Panganiban, UNTV News and Rescue, USA. Gun battles rocked a Mexican city after authorities detained the son of the notorious kingpin Joaquin El Chapo Guzman. Meanwhile, in Brazil, an armed gang robbed a security company branch at the Viracopos International Airport. Details in this report. Heavy gunfire rocked several neighborhoods in the Mexican city of Culiacan, home to Joaquin El Chapo Guzman's Sinaloa cartel, after security forces detained a son of the notorious kingpin. Mexican networks Televisa and Milenio both said security forces had confirmed the capture of Ovidio Guzman, who, along with his brothers, is believed to be influential in the cartel since their father was jailed in the United States. Vehicles in a petrol station were set on fire while cartel gunmen roamed the city in trucks. State police said there were no confirmed deaths. An armed gang robbed a Brig security company branch at Viracopos International Airport in Campinas in Sao Paulo State, Brazil. 3 suspects were killed and 2 security guards were shot. The crime occurred at the inner courtyard of the airport's cargo terminal, where an armored car filled with money was targeted by the criminals. In their escape, the gang set fire to 3 trucks on Santos Dumont Highway to block the main entrance to the airport. The Russian Defense Ministry published videos showing submarines, military vessels, and ground launchers at military drills Thunder 2019. The ministry said in a statement that the launches of all missile systems from various parts of the country were successful and planned targets were hit. The drills took place at a time of heightened tension between the West and Russia, with President Putin warning of a new arms race and accusing the United States of raising the risk of nuclear war by having quit a key arms control treaty and refusing to hold talks about another pact. On October 11, Putin announced Russia was starting to develop its own medium and shorter range missiles. People on a crowded subway platform in Buenos Aires came to the rescue of a woman who fell directly onto the tracks of an incoming subway car on Tuesday. Security camera footage. California rolls out the nation's first statewide earthquake warning system. Nomer Peñaranda reports. Designed to detect seismic waves and alert residents through a mobile phone application even before the ground starts shaking, California has launched its earthquake early warning system it calls best in the world on Thursday, October 18. Governor Gavin Newsom urged Californians to download the MyShake app on the anniversary of the devastating Loma Prieta earthquake on October 17, 1989.
boasted the program was more sophisticated than early warning systems already used in Mexico and Japan. So the price of admission to live here is preparation. We will have points of contact, the ability to crowdsource information, the likes of which no country in the world has advanced. The governor did not explain how California's earthquake system is the world's most sophisticated. The launch coincided with the Great Shakeout earthquake drill across California. At BABALA University in Southern California, students across campus practiced the drop, cover, hold on technique following a simulated 7.1 temblor. She's able to stand, walk around. It's just a very important thing that people need to know how to instinctively do when they feel shaking. Nomor Peñaranda, UNTV News and Rescue, USA. Tatlong koponan na nasa must-win situation ang sasabak sa linggo sa pagpapatuloy ng first-round eliminations ng UNTV Cup Season A. Tatangkaing tibagin ng wala pang panalo na PNP responders ang wala pang talo na Malacanang PSC Kamao, habang susubukan namang agawin ng DA Food Masters ang liderato sa Group A laban sa defending champion AFP Cavaliers. At magkakaalaman naman kung sino sa PITC Global Traders at SSS Kabalikat ang maagang magpapaalam sa liga. Ito ang balita ni Bernardadis. Magkakaalaman na sa linggo kung aling koponan ang posibleng maagang magpaalam sa Liga ng Public Servants sa pagpapatuloy ng first-round eliminations ng UNTV Cup Season 8. Magtutuos ang PITC Global Traders na may isang panalo at 2 talo at ang SSS Kabalikat na wala pang panalo sa huling 2 laban. May tig-5 laban lamang sa unang round ng eliminations ang bawat koponan, kaya ang makakakuha ng 3 talo ang nanganganib na magpaalam na sa liga. Sa Group A, 4 sa 6 na koponan ang nasa must-win situation, ang Ombudsman, PhilHealth, PITC at SSS. Samantala, tatangkain naman ng Agriculture Food Masters na agawin ang liderato sa Group A. Hawak ng Food Masters ang malinis na 2-0 win-loss record at babanggain naman nila ang defending champion AFP Cavaliers na wala pang talo sa huling 3 laban. Nasa mahigpit na pangangailangan naman na makakuha ng panalo ang PNP responders laban sa wala pang talo na Malacanang PSC Kamao kung gusto pa nilang makaabante sa second round eliminations. Wala pang panalo ang Season 5 champion sa huli nilang 2 laban. Masusubukan ng kanilang opensa kung kaya nilang tibagin ang depensa ng Kamao team. Bernardadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Handa na ang mga pasilidad sa New Clark City para sa hosting ng mga sports events sa Southeast Asian Games na magsisimula sa katapusan ng Nobyembre. Alamin natin ang mga naging inspirasyon sa likod ng mga world-class facilities na ito at ang epekto nito sa ating mga atleta. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. 100% ready na ang mga pasilidad sa New Clark City para maging venue na nasa 60% o mayorya ng mga sports events ng Southeast Asian Games na gaganapin sa November 30 hanggang December 11. At sinong mag-aakala na ang mga world-class facilities na ito ay hango sa kultura nating mga Pinoy? Ayon sa Bases Conversion and Development Authority, ang namamahala sa pagpapatayo ng New Clark City, ang aquatic center na pagdadausan ng mga water sports activities ay isang pagkilala sa coastal heritage ng bansa. Ang bubong ng aquatic center ay inspired o hango sa copy shells na kalimitang ginagamit at makikita sa mga bintana ng mga sinaunang bahay sa Pilipinas.
Hango naman sa weaving pattern ng baklad o fishnet na ginagamit ng mga mangingisdang Pinoy ang mga grid lines at structural framing ng pasilidad. Mayroon itong 2,000 seating capacity, 10-lane competition pool, 8-lane training pool at ang 5-meter deep diving pool. Ang aquatic center ay pasado rin sa Federasyon Internacional de Natación o FINA na siyang namamahala sa mga international water sports events tulad ng swimming, diving at synchronized swimming. Kung ang aquatic center ay inspired sa pamumuhay ng mga Pinoy sa dagat, ang athletic stadium naman ay hango sa mga yamang lupa ng bansa. Naging inspirasyon sa pagpapatayo nitong athletic stadium ang crater o bunganga ng Mount Pinatubo at ang mga bundok ng Sierra Madre. Maliban sa mga sports activities, maaari nitong pagdausan ng mga events katulad ng local at foreign concerts at festivals. Isa rin sa mga materyales sa paggawa ng athletic stadium ay ang organic lahar debris. 20,000 ang seating capacity nito, may 400 meter standard track at 9-lane world-class track and field facilities. Pasado rin sa International Association of Athletics Federation o IAAF certified din ang athletic stadium. Kaya naman laking tuwa ng mga Pinoy coach at athletes dahil mayroon ng mga ganitong pasilidad na maaari nilang magamit sa kanilang pag-iensayo. We have a very nice, safe bike course sa labas sa Tarlac. And of course yung gym, kumpleto rin. High class, world class na mga gym equipment yung nandito sa loob. Ayon pa kay Coach Melvin, maliban sa makakatipid na sa budget sa training, malaking tulong rin ang mga ito sa performance ng mga atleta. So before past SEA Games and Asian Games, nagte-train tayo abroad. We train in Malaysia, we even go as far as sa Spain para mag-train. Just to have this, ma-attain lang yung ganitong facility. Nagpapasalamat rin ang mga atleta sa suportang ipinakikita ngayon ng pamahalaan sa larangan ng sports sa pamamagitan ng pagpatayo ng mga world-class facilities. Sobrang saya namin kasi may ganitong facility tayo na ginagamit. So, hindi na namin kailangan lumabas papunta sa ibang bansa para mag-training para sa darating na SEA Games. So, masaya kami at tinutulungan kami ng gobyerno ngayon. Target muli ng duathlon at triathlon team na makuha ang gold at silver sa darating na SEA Games, lalo na't mayroon tayong home court advantage. Sa mga Pinoy-inspired at world-class facilities na ito, home ground advantage at suporta ng mga Pilipino, inaasahang makakarangkada ng husto ang ating mga atleta upang masungkit ang gintong medalya sa 30th Southeast Asian Games. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, New Clark City, Tarlac. Yan na, sana tuloy-tuloy na talaga yung mga pagsuporta ng ating pamahalaan sa ating mga atleta. At saka good luck sa lahat ng mga athletes na sasali, mga Pinoy, 'di ba? Na matagal na puspusan ng paghahanda para diyan. Happy weekend. Sabay pa tayo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.